Morning po sa lahat. Tayo po ba'y masaya? Parang hindi naman. Ngitian po natin yung katabi natin. Bihin natin, ako'y masaya dahil nandito ka. Marami pong bagay na nagbibigay kasiyahan sa akin ngayong umaga na nandito ako sa inyong piling sa Caloocan, Bethel. Una, ay naalala ko yung pagkabata ko. No? Ako po ay lumaki sa isang simbahan na ganyan po yung upuan namin sa Manila Bethel Temple at sa Pasig Bethel Temple. At dyan po ako natutulog nung ako'y bata pa. No? Mayroon pa ditong bata na natutulog dyan sa upuan na yan. No? At pangalawa, naalala ko tuloy, ako po ay nag-audition sa choir. Yan. Nangarap po ako maging choir member. Kaya nung umaawit kayo, parang gusto ko sumali. No? Ang naging problema ko po, nung ako po ay umaawit, sabi ng aming choir director, ikaw mataas ang boses mo, ikaw yung mataas sa lalaki, alto? No? Alto po ba yun? O, doon ka sa alto. Kumakanta na kami, Jesus Christ, the living hope. Nga. Parang may naliligaw na boses. Tanyo, yung kanta ko, ligaw na. No? Dito ka sa bass. Nilipat ako sa bass. Nung kumakanta na uli, parang may naliligaw. No? Kaya mula noon, hindi na ako sumali sa choir. Ako'y nagsarili na lang ako. Ako'y kumakanta na lang na nag-iisa. Dahil hindi ko madisiplina yung pagkanta ko. Sa muli, magandang umaga. Tayo pisandaling mo ko, tayo manalangin. Purihin ka, O Diyos, napakabuti mo. Tunay na isang kagalakan ang makapiling ka at kami ay nandito sa iyong presensya sa umagang ito. Salamat po sa bagong buhay, kalusugan, at kami po ay sumasampalataya na mayroong kang inilalaang magandang bagay sa buhay ng bawat isa sa amin. Tulungan mo po na mag-focus kami sa iyong mga salita, mapakinggan namin ang iyong tinig, magbigay ito ng hamon, kalakasan, at patuloy na gabay sa aming pang-araw-araw na buhay. Ito po ang aming samo at panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay, muli ako po si Pastor Ed Villa po. At ang aking pong tatalakayin sa umagang ito ay ang 4 na dakilang bagay na dapat ipagpasalamat ng mananampalataya. Okay. 4 na bagay. Mga dakilang bagay, hindi po ito maliliit na bagay, ito po ay mga dakilang bagay na dapat ipagpasalamat natin. No? Kasi minsan, ay nakafocus tayo, magpasalamat sa mga kinakain natin, di ba? Sa mga financial blessing na ating natatanggap, nakakalimutan natin na there are great things that Christians should be thankful for. May mga malalaking bagay na hindi ito nauunawaan ng iba. Kung bakit masaya ka, kung bakit puno ka ng pag-asa, may living hope ka. Dahil naunawaan mo yung dakilang bagay na ipinagpapasalamat mo kay Lord. Amen. Sabihin sa katabi mo, ready ka na ba? Okay, next slide please. Give thanks to the Lord. Yan po yung sinasabi ng Biblia. Magpasalamat ka sa Panginoon. Hallelujah. Ephesians chapter 1, verse 15 to 18. Yan po ang ating teksto. Epeso, kapitulo 1, talatang 15 hanggang 18. Basahin ko po ito sa NLT version. For this reason, ever since I heard about your faith in the Lord Jesus Christ and your love for all God's people, I have not stopped giving thanks for you, remembering you in my prayers. I keep asking that God of our Lord Jesus Christ, the glorious Father, may give you the spirit of wisdom and revelation so that you may know Him better. Hallelujah. Hinighlight ko po dyan yung salitang, so that you may know Him better. Okay.
Sabi pa ni Apostol Pablo sa mga taga-Efeso, ang dalangin ko, okay, na ang ating Diyos at Panginoon na si Jesucristo ay magbigay sa atin o sa inyo ng spirito ng karunungan. That Jesus Christ may give us the spirit of wisdom. Yung maunawaan natin. Dahil madalas, nakakalimutan nating unawain yung mga bagay na dapat nating ipagpasalamat. Okay, ano po ba yung mga bagay na dapat nating ipagpasalamat? Number 1, next slide. Sabi dito, we must be thankful that we know or we can know God better. Yan ang prayer ni Paul. Yan ang prayer ni Paul sa mga taga-Efeso. Sabi niya, nagpapasalamat ako at dinadalangin ko, sana maunawaan at makilala niyo pa siya ng mas malalim pang paraan. At tayo dapat maging mapagpasalamat dahil tayo ay may Diyos na patuloy nating nakikilala. Hello? Hindi tayo binibigyan ng Diyos ng limitasyon. Hindi tayo binibigyan ng Diyos, hanggang diyan ka lang. Yung mga ibang bagay, hindi mo na dapat malaman. Oo, maraming bagay na hindi tayo maunawaan sa Diyos, ngunit hindi tayo binibigyan ng limitasyon to know Him better. And that's a blessing for us. Pagpapala po yun sa bawat isa sa atin na meron tayong Diyos na handang magpakilala sa atin. Handang maranasan natin. God wants us to experience Him more and more. Hallelujah. Meron 3 bagay para makilala natin ang Diyos. At ito ay masyado ng alam na alam ng mga mananampalataya. Ito po ay reminder na lamang sa atin. Okay. 3 hakbang upang makilala mo pa siya ng lubusan at patuloy mo pa siyang makilala. Alright. Medyo balikan nga natin yung isang slide. Yung number 1, we must be thankful. Okay. Pakibalak lang po. Sabi nun, God knows who we are, for He is our omniscient God. Okay? Ang Diyos, kilala tayo. Kilala ba tayo ng Diyos? Okay. Wala tayong maitatago sa Kanya kasi siya yung ating omniscient God. All-knowing God. Kilala Kanya, yung mula pa lamang sa iyong pagkabata, mula pa lamang sa sinapupunan ng ating mga magulang, kakilala niya na tayo. Okay? Dahil siya yung omniscient God. Ang tanong, but do we really know Him? Kakilala na ba natin talaga ang Diyos? Gaano natin siya kakilala? Gaano mo na ba siya kakilala? Minsan kakilala lang natin siya, tagapagligtas. Napakaganda po. Yan po ang pinakadakilang himala na pwede nating maranasan, na tayo ay maligtas. Amen? That's the greatest miracle that man can receive from God. Yung salvation of our soul. Kaya kapag dumadalaw kayo sa ospital o kaya may nagpapanalangin na may sakit, ano una natin ginagawa? Pinapatanggap natin sila sa Panginoon. Bakit? Kasi yun ang pinakadakilang himala na pwede niyang tanggapin. Na kung siya man ay, kasi minsan pinapupunta tayo sa ospital, lalo na yung mga pastor, pinapupunta tayo sa ospital kung kailan. Di ba? Yung isang hibla na lang ang natitira. Pastor, dalawin mo yung lolo ko, dalawin mo yung tsahin ko. Kikita mo, dami ng nakasaksak. Di ba? At gusto nila gumaling at tumayo. Medyo mahirap yun, di ba? Bagamat walang imposible sa Diyos. Pero meron kang dala-dala, okay, na hindi kayang hadlangan ng anumang karamdaman. Yun ay ang kaligtasan ng kanyang kaluluwa. Dahil yun ang the greatest miracle that man can ever receive. Amen? Kaya kapag kami nagpapanalangin sa iyo, tanong niyo muna, nakakilala ka na sa Panginoon? Okay. Do we really know Him? How well? Sabi dito, know Him versus knowing Him. Yan. Minsan, pagka tinatanong mo, kilala mo ba si Jesus? Oo, kilala ko yan.
Kilala mo ba ang Panginoon? Opo, kilala ko ang Panginoon. Nakapako sa krus. Hanggang ngayon, nakapako sa krus. Diba? Yung iba nakapako pa rin sa krus. Yung iba nasa bulsa yung Jesus. Binubulsa si Jesus. Ang tanong, versus knowing Him. There's a lot of things. Marami pang mga bagay, marami pang mga katotohanan na dapat nating makilala ang ating Panginoong Yesus. Amen po ba doon? Marami pa. Okay. Then 3 steps. Number 1, read the Scripture. Biblia. Ang Biblia po ang magpapakilala sa atin sa Diyos at sa ating Panginoon. Wala lang iba. Okay? If you wish to know, sabi ni Spurgeon, Charles Spurgeon, if you wish to know God, you must know His Word. Kung gusto mo pang makilala ang Diyos, alamin mo yung Biblia. Basahin mo yung Biblia. Huwag na po kayo magtataas ng kamay. Ano po, magtatanong kasi ko. Nabasa niyo na po ba ang Bible? Yung buong buo po, from cover to cover. Nabasa niyo po ba yung aklat ni Jude? Ang haba po nun. Di ba? Ni Philemon, aklat ni Philemon. Tsaka 3 John. Yun po yung mga tigi-tigi isang kapitulo lang. Baka hindi pa po natin nababasa. No? Ngunit kung gusto natin siyang makilala, basahin po natin. May mga mananampalataya, 20 years na sa church, hindi pa nababasa ang buong Bible. At minsan, pati Book of John, di pa nababasa. Kaya, minsan, ang dali nating matukso, dali nating bumigay sa pananampalataya, at nakalulungkot, ang unang-unang naapektuhan, kapag ka meron siyang malaking problema, ay ang pagdalo sa simbahan. Kung ba di ka dumadala, may problema eh. Diba? Kung alin ang panggagalingan ng solusyon sa kanyang problema, yon ang una niyang tinatanggal. Hello? Tinatanggal ang prayer, tinatanggal ang pagbabasa ng Bible, tinatanggal ang pagdalo. Eh yun nga ang panggagalingan ng solusyon. Hello? Amen? Huwag natin tanggalin. Kung nagtatampo ka, lalo kang lumapit sa Diyos. Kung nanghihina ka, lalo kang magbasa ng Bible. Okay? If you wish to know God, you must know His Word. If you wish to perceive His power, kung gusto mong maunawaan kung paano kumilos ang Diyos sa isang makapangyarihang paraan, kinakailangan basahin mo ang Biblia. You cannot expect God to move and to do miracle sa buhay mo, hiwalay sa katotohanan ng kanyang mga salita. Kaya yung pagsalo ng blessing ng payong-payong, na babaligtad yun yung payong, sa Biblia ba yun? Di ba? Kaya kung may mga pinagagawa sa atin na hindi itinuturo ng banal na kasulatan, how can we perceive God's power if we do not know the Word of God? Kinakailangan. Kung gusto mong pang makilala, kasi blessing yan eh. One of the greatest blessing that we can thank for sa Diyos ay we can perceive His power. Maunawaan mo kung paano siya kikilos, kung paano siya gagawa ng himala sa pamamagitan ng kanyang salita. If you wish to know His purpose, kung gusto mong malaman ang layunin nandiyan sa buhay mo, Bible pa rin. Malalaman mo kung anong plano nandiyan sa buhay mo sa pamamagitan ng kanyang mga salita. Next slide. Second, pray to God. Dapat ipagpasalamat natin sa Diyos ang dakilang bagay na ito that we can pray to God and we can know Him more. Mahikilala pa natin siya. Kapag ika'y nananalangin, lalo mo pang nakikilala ang Panginoon. Sabi sa Proverbs chapter 3, verses 5 to 6, trust in the Lord with all your heart and do not rely
on your own understanding. In all your ways, know Him, and He will make your path straight. In prayer, you will able to realize kung ano yung plano ng Diyos sa buhay mo. Hindi dahil sa iyong karunungan. When you pray, God reveal Himself to us. Nire-reveal niya yung plano niya, nire-reveal niya yung kalooban niya kapag ka ikaw ay nananalangin. Sa sa katabi mo, patuloy tayong manalangin. Sa katabi mo, patuloy tayong manalangin. Para makilala natin siya. Dapat thankful tayo that we can pray to God. We can pray to God. Nagkaroon po kaming pamilya, namasyal po kami sa Malaysia. Sama ko yung misis ko. Yung misis ko nga pala ito, yung misis ko. Wag niyo po sasabihin na, parang iba yung pinakilala mo sa amin, pastor. Yan na po, tandaan niyo na lang po yung mukha niya. Okay. Ayan. Nung nandun po kami, namasyal kami sa templo ng mga Buddhist. At napakaraming Diyos. Napakaraming Diyos. At tinignan ko yung, kasi bawat month at year, may naka-assign na Diyos para sa tao, sa isang tao. Kaya tinignan ko, naging curious ako, tinignan ko yung Diyos na naka-assign sa akin. Nung nakita ko, hindi ako magtitiwala sa Diyos na to. Parang tambay lang sa kanto na ang laki ng tiyan, kulay itim, tapos ang haba ng balbas, may bigoting parang si Marcelo H. Del Pilar, tapos yun ang naka-assign sa akin. Sabi ko, hindi ko matanggap, ayoko nito. Tama, mabuti na lang, ang Diyos na pinananalanginan ko, hindi ito. Amen. May Diyos tayo na dakila, may lalang ng langit at lupa. At siya ay may plano at layunin sa buhay mo at sa buhay ko. At siya ay handang magpakilala sa akin sa bawat araw ng aking buhay. Hallelujah! Hallelujah! Patuloy nating kilalanin ang Panginoon sa pamagitan ng panalangin. Sabi ni Johnny Erickson Tada, one of the most wonderful things about knowing God is that there always so much more to know, so much more to discover. Napakarami pa daw nating dapat malaman sa Diyos. At dapat pasalamat tayo sa bawat araw na nakikilala natin siya, nauunawaan natin siya. Okay, just when we least expect it, He intrudes into our neat and tidy notion about who He is and how He works. Sa bawat araw, kapag natutuhan nating manalangin sa bawat araw, nakikita natin kung paano ang Diyos ay nag-i-intervene. Nag-i-intervene siya sa mga events ng buhay natin. No? Kung paano siyang may mga karanasan tayo na nanalangin, na protektahan ng Panginoon, no? Meron kaming ninang sa kasal na malaki. Nung masasagasaan na siya, nakatalon siya doon sa kabilang kalsada, kasi mayroong kanal. No? Ang naramdaman niya, may bumuhat sa kanya. Yun ang naramdaman niya. Kahit ilang beses niya ulit-ulitin at isipin, hindi niya magagawa yung pangyayari na yun. Nag-i-intervene ng Diyos kapag ka sa bawat araw ipinagkakatiwala mo ang buhay mo sa Kanya. Hello? Di ba? Kapag sa tuwing umaga, pagkagising mo, Panginoon, Ikaw ang bahala sa buhay ko. Patnubayan mo ako. In every decision that I will be making today, give me wisdom. Ingatan mo ko pagbiyahe hanggang sa pag-uwi. Sa pupuntahan ko, pakikipag-usap ko sa tao, bigyan mo ko ng karunungan. And let God guide us. At hindi mo napapansin, hindi mo namamalayan, ang Diyos kumikilo sa buhay mo. Nakikita mo na lang, God gives you success. Pinagtatagumpay ka, pinalalakas ka. Number 3, para maunawaan pa natin, makilala natin ang Panginoon, talk about God. Hallelujah.
It's a great thing to know God and to know Him more. Blessing po yan. Yung kapag ka nagsasama-sama tayo, when 2 or 3 gathered in His name, sabi niyan, Matthew 18:20, I am there among them. Nandun ako sa kalagitnaan, nagpapakilala ko. Every time 2 or 3 gathered together in His name. Sa Bible study, pakita natin next slide yung picture, di ba? Bible study, kapag ka nagba-Bible study, may mga revelation about God. Amen? Yung mga bagay na minsan hindi mo nakikita ng kapatiran. Hindi mo nauunawaan ng iba at sineshare niya. Wow! May bago akong learning. Ha? May take away ako. Meron akong baon pa uwi. Bakit? Kasi nagpakilala uli ang Panginoon. And that's a blessing. That's a blessing. Hindi yun material. Pero yun ay malaking bagay, dakilang bagay na makilala mo ang Diyos sa iyong buhay. Hindi lamang dakilang mangingibig at tagapagligtas, kundi siya yung Diyos ng bawat araw ng buhay natin. Hallelujah! It's a great thing, and Christians must be thankful for, because we have a God that we can know better. Palagi mo pa siyang makikilala. Gusto niyo po ba ng Diyos na nakikilala pa natin? Amen? Okay? Hanggang sa pagdating ng panahon, makikita natin siya ng mukaan. Wow! Ito pala yung Diyos na nakilala ko sa pamamagitan ng kanyang mga salita, sa pamamagitan ng aking panalangin, at sa pamamagitan ng aking binabasa na salita ng Diyos at pinag-uusapan namin. Pangalawa, we must be thankful for the hope of His calling. Sabi sa Ephesians 1:18, I pray that the eyes of your heart may be enlightened in order that you may know the hope to which He has called you. Upang makita mo, sabi ni Paul, pinapanalangin ko mabuksan ang mata ng ating mga puso. Dalangin natin ngayong umaga, maging bukas ang mata ng ating mga puso. At makita natin ang dakilang pag-asa na ibinibigay sa atin ng Diyos sa Kanyang pagkatawag sa iyo. Minsan palag may nagtatanong, may pag-asa ba kayo? Meron, dyan sa Quezon City. Hindi, ang pag-asa natin nandito sa ating puso. Sabi sa Jeremiah, ang puso daw ang pinaka-deceitful, mapandaya. At yan ay ginagawa ng kaaway sa atin. Dinadaya tayo para mawalan tayo ng pag-asa. But not to Christians. Hindi sa mga mananampalataya, hindi sa mga taga-Caloocan Bethel Assembly of God. Amen. Yung pag-asa natin ay buhay. We have the living hope. Amen. Inawit natin, very powerful. Jesus Christ, our living hope. Yun yung buhay na pag-asa. At yun ay dakilang blessing na dapat nating alagaan at protektahan. Because it will always, the devil, Satan, will always try to attack us, to attack this hope. Okay? Aatakihin niya yung pag-asa mo. Pero sabi ni Apostol Pablo, ingatan mo yan dahil tinawag ka upang magkaroon ka ng pag-asa. Okay? Yung pag-asa, yung umaga pa lang, yes, Lord, may pag-asa. May pag-asa. Lahat ng mga bagay na ating tinatanggap natin ay dahil inaasahan natin ang Diyos ay kumikilos sa buhay natin. Hallelujah. Ephesians chapter 2 verse 12. Remember that at the time you were separate from Christ, hiwalay tayo kay Kristo, excluded from citizenship in Israel and foreigners to the covenants of the promise. Yung mga pangako ng Diyos, hindi tayo kasali. Without hope, wala tayong pag-asa, and without God in the world. But now in Christ Jesus, you who once were far away have been brought near by the blood of Christ. Hallelujah. Dahil kay Kristo, lahat na ng mga pangako ng Diyos, yung sinasabi ng mga nag-aaral ng Biblia, 7,100, parang islands of the Philippines yun.
7,000 more than 7,000 ang promises ng Diyos sa whole Bible. Can you imagine? Those promises, binigyan ka ng pag-asa na yung mga pangako ng yun, mga pangako ng Diyos na yun, we can have it. Amen. We can experience those promises. Bahagi ka ng pangako ng Diyos. Bahagi ka. Minsan iniisip natin, hindi kaya ako OP? Di ba? Hindi kaya ako out of place dito? Yan kapag may pinupuntahan tayo, parang OP naman ako dito. Mga bibigyan lang pala ng ayuda ay mga senior. Senior na ba ako? Parang OP naman ako dito. Ay, hindi naman ako mayaman. Out of place ako dito. Ay, hindi naman ako matalino. Out of place ako dito. Pero purihin ng Panginoon, sa Diyos hindi ka out of place. Yung pag-asa na dati hindi ka kasama, ngayon inilagay ka sa pagiging kasama sa kanyang mga pangako. Binabanggit ka ng Diyos when God says, I love you. Pagka sinabi ng Diyos, mahal ko kayo, kasama ka doon. Kapag sinabi ng Diyos, hindi kita iiwan, hindi kita pababayaan, kasama ka doon. Pagka sinabi ng Diyos, ako ang Diyos na nagpapagaling, kabilang ako doon. Because God has given us that hope that I am chosen by God. Pinili niya ako. Hallelujah! At dahil sa dugo ni Jesus, pinaging dapat ako. Mula doon, sa kadiliman, inilipat niya ako sa kanyang kagilagilalas na kaliwanagan. Ang kailangan lamang, palaging maging bukas ang mata ng ating pananampalataya at pagkakilala sa Panginoon. Sa Acts chapter 16, verse 14, merong isang babae, sabi dito, one of them was Lydia, during the time na nangangaral si Apostol Pablo, from Thyatira, a merchant of expensive purple cloth who worshiped God, and as she listened to us, the Lord opened her heart, and she accepted what Paul was saying. We need to open our heart every time we come and we listen to His Word. Let us open our heart. Pagka po nandito tayo dito sa mga gawain, kaya sabi nga sa Ecclesiastes, huwag kang magmamadali pagpasok sa templo ng Diyos. Do not rush. Huwag kang magmamadali. Kaso late tayo, kaya tayo nagmamadali. Di ba? Ay, naku, late na, dali. Bis na. Naalala ko yung tatay ko. Yung tatay ko nga pala, pangalan Jesus. Nung namatay po yung tatay ko, nagpadasal po yung kanyang mga kamag-anak. Hindi naman namin pwedeng pahindian, nakakahiya naman. At ang dasal nila Panginoong Jesus, patawarin po ang kaluluwa ni Jesus. Parang, sana hindi magkalituhan. Noong tinanggap po natin si Jesus, sabi doon, may the eyes of our heart be open. Yun ang nangyari po kay Lydia. And every time we come into this temple, sa tuwing dadalo po tayo, tuwing sinabi ko, huwag tayo magmamadali. I-prepare po natin yung ating heart. Going back to my father, pagka po linggo, hindi po nagsisimba yun Noong bago po siya namatay, doon pa lamang siya nakakilala sa Panginoon. May mga ganyan kung kailan mamamatay. Mabuti na lang, gracious ang Diyos. Kahit na huling hininga ka tumanggap, kaya nga yung iba palagi ang sagot, pagtanda ko na. Ang problema sa pagtanda, hindi nila na-enjoy yung fellowship ni Jesus. Amen? Yun ang problema. Pero yung tatay ko, kahit di nagsisimba, pagdating ng umaga, linggo ng umaga, ginagawa po noon, yung banig namin, gising na, gising ba kayo? Ngayon, baka isumbong sa barangay yun, di ba? May bante. Ano ba tawag doon? Yung ba
Pwede ba isumbong sa barangay yun? Dati wala kasing ganyang mga bantay-bata. No? Talagang binabaliktad yung panig. Tumayo kayo! Simba kayo! Alam niya din Alam niya din na kailangan magsimba ang tao at tumawag sa Diyos. Dapat hindi tayo nagmamadali. We need to prepare our hearts, sabi sa Ecclesiastes. Bakit? Kasi minsan, hindi tayo handa tumanggap ng biyaya. Hello! Amen? Umaawit ka by lips. Ang sabi sa Isaiah, umaawit sila sa kanilang mga nguso, ngunit ang kanilang puso'y hiwalay. Bakit? Hindi handa. Dapat ihanda. Si Lydia, the Lord opened her heart because He listened attentively. Nakikinig siya kay Pablo. Bukas yung kanyang puso na unawaan niya ang salita ng Diyos. At dapat ipagpasalamat po natin ang dakila na pagkilos ng Diyos that we can open our hearts and receive the hope coming from His Word. Yung pag-asa na nadidinig natin sa kanyang mga salita, yan po ang nagbibigay ng kalakasan sa atin. Amen. Sa isang buong linggo na mapupuno tayo ng iba't ibang mga sitwasyon, hamon sa buhay, pagdidesisyon, kailangan nating baon ang isang malaking pag-asa na ang Diyos hindi tayo iiwan at hindi tayo pababayaan. Amen. Hallelujah. We need to listen with all our hearts. And we must be thankful for na siya ang Diyos na makikilala natin at siya ang Diyos na handang magpahayag ng kanyang kalooban. Okay. Sabi dito sa 1 Peter chapter 2 verse 9, "But you are not like that, for you are a chosen people, you are a royal priest, a holy nation, God's very own possession. As a result, you can show others the goodness of God, for He called you out of the darkness into His wonderful light." Tayo po ay mga nasa liwanag, at dahil tayo nasa liwanag, nabubuhay po tayo na may pag-asa. That is what the scripture mean when they say, "No eye has seen, no ear has heard, no mind has imagined what God has prepared for those who love Him." And because God has revealed, verse 10, "But it was to us that God revealed these things by His Spirit, for His Spirit searches out everything and show us deep secret." Yan. Ano po yung pag-asa natin? Every day, God will reveal His secret to us by His Spirit. Every time we pray, God is revealing to us His will. Ipinapakilala niya yung kanyang kalooban. Hindi ito naririnig ng iba. Hello? Hindi ito nakikita ng iba. Ba't ba si sister, pangiti-ngiti pa, laki-laki ng problema? Hindi nga nila kasi nakikita na may Diyos kang kasama. Amen? Hindi nila nauunawaan na meron kang alam at meron kang Diyos na kayang gumawa ng himala. Hallelujah! Hindi ito nakikita, hindi ito naririnig ng iba, pero ikaw, ako, ang bawat mananampalataya ay blessed. Bakit? His Spirit is telling us, "I am here." Nandito lang ako, anak. Hindi ka dapat mangamba. Amen? Ano man yung sitwasyon natin ngayon, nandito ang Diyos na unawaan ka niya. And He cares for you so much. Lubos siyang nagmamalasakit sa iyo. Ang katunayan, napako siya sa krus para lamang sa iyo. Diyos na totoo, nagpakababa, ibinigay ang kanyang buhay upang bigyan ka ng pag-asa. What a great blessing. Amen? What a great blessing. Third, we should be thankful, or we should thank the Lord for the riches of the glory of His inheritance. Dapat ipagpasalamat natin, meron tayong napakayamang mamanahin. Wala na po pareho yung tatay at nanay ko. Nung namatay ang nanay ko, ang unang hinahanap naming magkakapatid,
yung talyasi. Alam niyo po ba yung talyasi? Yung kawaling malaki. Parang yun lang ang mamanahin namin. Walang lupa, walang bahay, walang kayamanan. Pero yung mga gamit, yung kaldero, asa yung kaldero? Yung saan? Yan mga pinag-uusapan namin eh. Saan napunta yun? Yung radyong di baterya. Mga pinag-uusapan, yung mga lumang mga gamit. Yun ang mga mamanahin. No? Yung plancha. Dati po kasi ang trabaho namin, pamilya kami ng mga planchador. Nakaplansya kami ng panyo. Dati mga baby dress, yung mga pinaplansya. Hindi ko alam kung makaka-relate kayo sa mga kinikwento ko. Mga senior siguro, maaari. No? Meron kaming 6 na plancha. Nung nawawala na yung mga plancha, hindi namin alam kung saan napunta. Isa na lang yung natitira. Yun yung mga mamanahin. Purihin ang Panginoon. Ang pinag-uusapan natin dito, ang great blessing na pinag-uusapan ng mga mananampalataya. Hallelujah! Ayan, mayamang kalangitan na naghihintay sa atin. Hello? Kung dito, ang ginto mo lang ay kapraso, pagdating sa langit, kalsada lang ang katapat niyan. Hello? Kaya kapag may nakikita ko na mga, baka may nagtitinda dito sa palengke ng baboy eh. Mga nagtitinda ng baboy na namamangha ako, lalaki ng mga ginto. Malaki siguro talaga kita sa pagkakarne, lalaki ng mga ginto. Mahilig silang maglagay ng mga singsing at kwintas. Naisip ko, mukhang kalsada to. Di ba? Kasi sa langit, kalsada lang yan eh. Di ba? Dito kasi, kayamanang malaki yan. Kayamanang malaki. Pero wala man tayo nun, we have a great inheritance in heaven. May pernas tayo doon. Wala ka mang pernas na malaki. Sa langit, pintuan lang ang katapat niyan. Yung pintuan ng langit na yari sa malaking pernas. Pero bang ganong kalaking pernas? Hindi ko po alam. Pero yun ang pagkakadescribe sa Biblia. Mga mamahaling mga bato nandun po sa langit. At higit sa lahat, the greatest treasure that we have in heaven is the presence of God. Amen. Amen. Kasama na natin doon ang Diyos ng personal, face to face. Hindi na online. Di ba ngayon online? By Zoom ba ang Diyos? By Zoom. We can feel His Spirit. But when we get to heaven, we'll be facing God face to face. Hallelujah. Sabi dito sa Matthew chapter 13, verses 44 to 46, may dalawang sinabi dyan ng Panginoon, yung patungkol sa lalaking nakadiskubre ng kayamanan sa isang lupain. Siguro ito'y mamimili ng lupa. Mayroon bang realtor dito? Mamimili ng lupa o developer. Pagpunta niyo sa lupa, kahukay siya ng malaking kayamanan. Wow! Meron tong mina ng langis. Anong ginawa niya? He sold everything. Binenta niya na lahat. Bahay, ari-arian, kung ano man meron siya, binenta niya. Bakit? Kasi gusto niya bilihin yung lupa na mayroong napakalaking kayamanan. That's what like heaven is. Ganun po ang kayamanan natin na naghihintay sa langit. Yun ang ating mamanahin. At anumang kayamanan meron ka sa lupa, maaari mo itong ipagkatiwala sa Diyos. Bitawan, ihandog sa paanan ng Diyos, pero hindi tayo mangongolekta ng mga alahas. May nangyari sa Antipolo, Koreano. Hindi natin kailangan ng mga alahas na yan, mga cellphone na yan, ilagay natin dito sa basket. Dahil meron tayong malaking kayamanang naghihintay sa langit. Aba, sumunod naman yung mga tao, pinaglalagay yung singsing. Yun, nawala na yung Koreano. Dala-dala yung kanilang mga alahas.
Hindi natin gagawin dito ngayon yan. Kayo mag-alala. Hindi uuwi si Pastor Ed na dala-dala yung inyong mga mamahaling alahas. Pero hindi iyon ang pinag-uusapan. Ibig sabihin nito, anumang meron ka, cannot be compared to the riches that awaits us in heaven. Hindi kaya. Wag mo ipagpalit. Wag mong sambahin ang kayamanan. Wag mo ipagmalaki yung mga ginto na meron ka kung meron man. Ang ipagmalaki mo at ipagpasalamat mo ay merong langit na naghihintay sa iyo. Hallelujah. Hindi yun nakikita ng iba. Amen. Hindi nila alam yun. Bakit ba nagtatsaga ka dyan? Simba ka ng linggo. Bakit ba kayo nag-ooping sumusuporta? Hindi nila naiintindihan. Dahil may nakikita tayo na may naghihintay sa atin na isang dakilang kayamanan na hindi kayang ibigay ng sanlibutan ito. Palakpakan natin ang Panginoon. Sabi din sa 45 and 46, isang alahero naman to, isang alahero. Yung pearl of great price, nakakita siya ng perlas na napakalaki. Ganun din, ibinenta niya. Binenta niya yung lahat na meron siya, mabili niya lamang. Anong purpose? Anong layunin? Bakit sinabi ito ng Panginoon sa kanyang mga alagad, sa kanyang mga tagapakinig? Ibig kasi sabihin nito, yung pakikipagrelasyon natin sa Diyos ay wala nang dadakila pa dito. Wala nang mas malaking kayamanan pa kaysa sa kayamanan na meron tayo sa ating Panginoong Jesucristo. Amen. Huwag mo nang bitawan, kapatid. Amen. Amen. Huwag mo nang ipagpalit. Huwag mo nang ipagpalit si Jesus at yung relasyon mo sa Kanya. Colossians chapter 1 verse 12, always thanking the Father. He has enabled you to share in the inheritance that belongs to His people who live in the light. That inheritance belongs to us. Silyado na yun. It has been settled in heaven. Sabihin na pirmahan na ng dugo ni Jesus na ang langit ay para sa kanyang mga mananampalataya. Huwag na natin sayangin pa. Huwag na natin sayangin pa. I-treasure natin yung relasyon natin sa Diyos. Dahil yun ay dakilang biyaya na ipinagkakaloob sa atin. Titus chapter 3 verse 7, because of His grace, He has made us right in His sight and gave us confidence that we will inherit eternal life. Binigyan niya tayo ng confidence. Tiwalang-tiwala tayo. Walang pag-aalinlangan. Pupunta tayong langit. Hello? Sabi mo sa katabi mo, pupunta kang langit. Huwag mo na isunod. Gusto mo ngayon na? Nauso yung mga reunion. Dati hindi naman masyadong in yan di ba? Yung mga class reunion. Ito lang mga panahon na ito, naging uso yung mga class reunion, elementary, high school, college, lahat ng klaseng reunion. Basta may reunion, sama ako. May mga edad na, senior na rin kasi po ako, 63 na ako, no? At may mga kasamahan kami na umuwi na kay Lord, iba namamatay. Pagka umuwi, mananampalataya. Pagka namamatay, hindi mananampalataya. Di ba? Hindi natin alam saan pumunta. But anyway, minsan dumalo ko, sabi ng pare ganito, ayaw ng pare. Alam nating lahat na tayo pupuntang langit. Nasang kamay na gustong pumuntang langit? Nasang kamay? Sino sa inyo ang gusto nang pumunta ng langit? Wala nang nagtaas ng kamay. Siya na lang yung natitirang nakataas.
Gusto natin yung langit. At binibigyan tayo ng confidence. Hebrews chapter 6 verse 12, "Then you will not become spiritually dull and indifferent. Instead, you will follow the example of those who are going to inherit God's promises because of their faith and endurance." Sabi dito, huwag tayo tumulad sa iba. Huwag tayo tumulad sa iba. Parang hindi alam kung saan pupunta. Kapag ang isang mananampalataya ay on and off sa kanyang paglilingkod sa Panginoon, sa kanyang pagdalo, ibig sabihin nun, parang hindi niya lubusang nauunawaan kung ano yung blessing ng langit. Kasi kung naunawaan mong lubusan yung blessing ng langit, hindi ka mag-on and off. Pagpapahalagahan mo talaga ang patungkol sa Diyos. Pagpapahalagahan mo ang pagbabasa ng salita ng Panginoon. Bakit? Mahalaga yun dahil may inheritance ako Sabi dito, huwag tayo maging spiritually dull. Instead, maging example tayo. Yung nasa Hebrews chapter 11. Kasunod kasi ito, Hebrews chapter 12. Pinanggalingan ito, Hebrews chapter 11. In chapter 11, punong-puno ito ng mga lalaki at babae na itinalaga ang kanilang buhay sa Diyos. Ano man ang gawin mo sa kanila, hindi sila bibitaw sa kanilang pananampalataya. Ipakain mo sa leon, sinugin mo, bitayin mo, panain mo, tagain mo. Hindi sila bumitaw. At ang sabi doon sa huling talata, ang mga tao, ang mga lalaki at babaeng ito ay namatay na hindi nila nakita ang langit. Hindi nila natanggap yung pangakong langit sa kanilang buhay nila. Pero sila'y sumampalataya na sila'y patungo doon sa kaharian ng Diyos. Anong sabi ng lalaking mayaman? Pwede bang may bumalik galing langit o galing impyerno, pasabihan yung mga kamag-anak ko? Di ba? Pasabihin, "Uy, totoo yung langit." Wala pang bumabalik. Pero tayo nananampalataya. Kaya nga yung iba, hindi may unawaan, hindi mapagpahalagahan. Greatest blessing ito that there is an inheritance that awaits to all who believe in God. May naghihintay na kayamanan. Kaya dapat magpatuloy tayo. Amen? Magpatuloy ka, kapatid. Hallelujah. Hebrews 6:19, "This hope is a strong and trustworthy anchor for our soul. It leads us through the curtain into God's inner sanctuary." Yan. Yung salita ng Diyos, yung pag-asa na meron tayo, ang siyang nagbibigay sa atin ng matibay na pananalig upang ating maunawaan ang mga layunin ng Diyos at mga kayamanan ng Diyos na inilalaan sa kanyang mga anak. Number 4, fourth, let's thank the Lord for the greatness of His power available to us. Pastor, langit, matagal pa yan. Matagal ko nang nadidinig, rapture. Jesus Christ is coming soon. Babalik na muli ang Panginoon. Bata pa ako kasi ako po ay 1961 na born again yung mother ko. 1961, ipinanganak po ako. Kaya po ako lumaki sa ganitong pananampalataya. Inihandog po ako sa Manila Bethel Temple. Yan. Kaya lumaki kong natutulog dyan sa ganyang klaseng upuan. Ngayon, sabi dito, greatness of His power. Paano, bata pa ako, siya'y muling babalik. Babalik na ako, hindi pa siya bumabalik. Diba? Kasi galing ka sa alabok, babalik ka sa alabok. Pabalik na ako. 1963 na ako Hindi ko alam kung ilang taon pa. No one knows. Pero sabi niya, babalik siya hanggang hindi pa rin bumabalik. Ilang libong taon na nga, hindi pa rin siya bumabalik. Pero mayroon pang pag-asa. Ano pa yung biyaya na dapat nating ma-enjoy habang buhay tayo? Ito yun. Ang sabi dito, thank the Lord for the greatness of His power available to us. Merong kapangyarihan ng Diyos na dapat ma-experience natin. Amen?
Power to heal. Ang Diyos may kapangyarihang magpagaling. At ang kapangyarihang ito ay ipinagkakatiwala sa mga mananampalataya. And these signs shall follow those who believe. Ang mga tandang ito ay susunod sa mga mananampalataya, mga nagtitiwala. Papatong nila ang kanilang kamay sa may sakit at sila'y gagaling. Ngunit hindi natin ginagawa. Natatakot tayo. Sino po natatakot manalangin sa may sakit? Baka hindi naman gumaling eh. Paano natin ma-experience yung greatness of His power? May sikreto po akong sasabihin sa inyo. Kasi po, hindi naman ikaw ang magpapagaling. Hello? Kaya natatakot ka, iniisip mo, ikaw ang magpapagaling. Alisin mo yun. Hayaan mong ang Diyos ang magpagaling dahil siya lamang ang nagpapagaling. And let that power flow through us. Hayaan natin dumalo ito. Manalangin ka sa mga may sakit at maranasan nila ang kagalingan na nagmumula sa Panginoon. Huwag po kayo matakot. Marami na rin namatay akong pinanalangin. Sino po gusto magpa-pray? Kaya mahirap yung nagpapa-pray, yung complete healing. So pag pray mo ko, kumpletong kagalingan. Kumpletong kagalingan, langit ka na. Kumpleto na, hindi ka na magkakasakit kahit kailan. Kaya kapag sinabi kumpletong kagalingan, pupunta ka na sa langit. Sabihin mo lang kagalingan sa ubo. So pag pray mo, kagalingan sa lagnat. Huwag yung kumpletong kagalingan kasi pag kumpleto, diretso ka na doon sa langit. Alright. So, let that power flow through us. Hindi niyo ba nararanasan, nagpe-pray ka ng provision ng Diyos? Di ba? Hindi mo alam kung saan ang gagaling yung provision. At minsan, kung sino pa hindi mo inaasahan, yun pa nagbibigay sa'yo. Hello? Experience niyo po ba yun? Yung greatness of His power? Yung kapatid mo, na wag nating sabihin, ay, nakamay kasi tayo, yung nuknuk ka ng, Ako pa yung Ilocano. Sino po mga Ilocano dito? Sabi, mga Ilocano, kuripot to. Pero, yung hindi mo inaasahan, yun pa yung biglang gagamitin ni Lord. Yan tinatawag yung greatness power of God available to us. That when we pray, miracle happen. May himala. May himala. Nananalangin kang matanggap sa trabaho. Natanggap ka. Iniisip mo, parang hindi ako qualified. Parang ninenervyos ako, parang hindi pumasa. Pero dahil pinag-pray mo, pumasa ka. Pumasa ka sa exam. Why? Because of the greatness power of God available to us. When we pray, miracle happen. Kailangan nating manalangin at umasa sa kapangyarihan ng Diyos na nakalaan sa Kanyang mananampalataya na nagtitiwala sa Kanya. Available to us. And we need to be thankful to God. Magpasalamat tayo. Lord, salamat. Dahil may Diyos kami na Diyos ng himala. Hallelujah! Yun po ang kailangan natin ipagpasalamat. Kapag ka po tayo ay hindi lubusang naniniwala at may pag-aalinlangan tayo, wala tayong pag-asa, katulad ng unang tinalakay natin, ang buhay ng isang Kristiyano ay lulugo-lugo. Sister, gusto ka? Ito, mabuti naman. Diba? Wala sigla. Lagi na lang walang sigla. Ang buhay ng Kristiyano ay masayang tunay. Diba? Samantalang nung inaawit yun, way back, mga 80s, may paikot-ikot. Buhay ng
am tunay. Amen. Pag ganun-ganun pa eh. Di ba? Alive, alive. Di ba? Noon iba eh. Ngayon, ang haba na ng kinakanta, hindi pa gumagalaw. Di ba? Ang haba ng mga kanta ngayon, ang haba eh. Dati ang kanta lang namin, dalawang ano lang eh. Ang hirap kabisaduhin. This is the day that the Lord has. Sing hallelujah. Ang kantahan lang nun, simpleng-simple, puspos na. Ang saya na. Naunawaan kasi ng kapangyarihan ng Diyos ay available sa mga mananampalataya. Pagka alam mo na ang kapangyarihan ng Diyos available sa buhay mo, magiging iba ang paglakad mo bilang mananampalataya. Yung paglilingkod mo iba. Excited ka mag-Bible study. Bakit? Dahil alam mo yung dala-dala mo ay may dalang himala sa mga tuturuan mo. Hindi ka mahihiya mag-share ng gospel presentation. Dahil alam mo, yung kaluluwa niya ay nakataya. At kung hindi mo siya mababahaginan, pupunta siya sa dagat-dagatang apoy ng impyerno. At yung dala-dala mo has the power to save. Has the power to save. And that power is available to us. Sa banal na kasulatan, sa 1 Samuel chapter 14, may isang kwento tungkol kay Jonathan. Kilala niyo po ba si Jonathan? Sino pong kaibigan niya? BBF sila, best friend. BFF pala, BFF ni David. Hindi tayo masyadong familiar kay Jonathan. Alam lang natin, best friend ni David. Pero merong kwento si Jonathan. Sabi dito, let us go across to the outpost of those pagans. Niyaya niya yung kanyang mga kawal. Kasi anak siya ni Saul. Sabi sa mga kawal, puntahan natin yung mga pagano, yung mga walang tiwala sa Diyos. Jonathan said to his armor bearer, perhaps the Lord will help us, for nothing can hinder the Lord. He can win the battle, whether he has many warriors or only a few. Sabi Jonathan, hindi ito si David, si Jonathan ito. Ay, puntahan natin mga kalaban natin at labanan natin. Dahil alam ko, tutulungan tayo ng Diyos. Marami man tayo o konti, pagtatagumpayin tayo ng Diyos. And the story, you know the story, nagtagumpay si Jonathan at yung kanyang mga kasamahan. Minsan iniisip natin, kailangan madami tayo, kailangan sikat tayo, kailangan kilala tayo. Hindi kailangan maging kilala. Ang importante, kakilala tayo ng Diyos. Amen? No? Hindi kinakailangan, dapat talagang nag-aapoy ka, mangaral. Kinakailangan, dahil mong alam na talata sa Biblia. Kinakailangan, may patutuo ka, na nanalangin ka at may bumabang apoy para ikaw pakinggan ng mga tao. Hindi. Dahil ang Diyos, sabi ni James, si Elias, tao din katulad natin. Hello? Nanalangin siya, tumugon ng Diyos. Ikaw din, kapag ka nanalangin ka, tutugon ng Diyos. Dahil ang kapangyarihan ng Diyos ay available sa ating lahat. At dapat ipagpasalamat natin yan. Not unless we have a heart that is very nag-appreciate ng kapangyarihan ng Diyos, hindi natin ma-experience yan. Palagi tayong maghahanap ng tao. Sister, ikaw nga mag-pray. Tawag mo si pastor. Paano kung wala si pastor? Ikaw. Dahil yung Diyos ni pastor ay Diyos mo. Diyos nating lahat. 1 John chapter 5 verse 4, for every child of God defeats this evil world. Ang lahat ng anak ng Diyos kayang talunin ang sanlibutan ito. Amen. And we achieve this victory through our faith. Dahil sa pananampalataya, kaya natin gawin ang lahat ng bagay. What do you mean? If I can, Jesus asked, anything is possible if a person believes. Lahat ay posible sa isang mananampalataya. 4 na dakilang bagay na dapat tayong maging mapagpasalamat. Number 1, we must be thankful that we can know God better.
Number 2, we must be thankful for the hope of His calling. Number 3, we should thank the Lord for the riches of the glory of His inheritance. And number 4, thank the Lord for the greatness of His power available to us. Shall we all stand? Tayo pong lahat ay tumayo. Nadinig natin yung 4 na dakilang bagay na dapat natin ipagpasalamat. Pwede po bang express natin yung pagpapasalamat natin sa Panginoon? Taas natin ang ating mga kamay. Let's thank the Lord. Salamat sa kaligtasan. Salamat sa pag-asa. Salamat sa kayamanan. Salamat sa kapangyarihan. Let's thank the Lord. Buksan natin ang ating mga labi. Purihin natin ang Panginoon. Salamat, O Diyos. Thank you, Jesus. Hindi ito nauunawaan ng mundo. Hindi ito nauunawaan ng mga taong hindi nakakadinig ng iyong tinig, Panginoon. Hindi ito nakikita ng mga taong hindi bukas ang kanilang puso sa iyo. But Lord, here we are. Narito kami, Panginoon. Naunawaan namin kung gaano kadakila ang iyong pagmamahal. Naunawaan namin yung pag-asa na sa bawat araw kasama ka namin. Ikaw ang sasama sa amin. Sa paggising pa lamang sa umaga, hanggang doon sa paghiga namin sa hating gabi, meron kaming pag-asa na hindi mo kami iniiwan. Lord, nagpapasalamat kami dahil may naghihintay sa aming dakilang kayamanan sa langit, Panginoon. Lord, dito sa lupa, ang dami naming suliranin. Nagkakaroon kami ng karamdaman. Ang daming mga maniningil sa amin. Kapos ang aming kinikita. But Lord, hindi po nawawala sa aming isip na sa darating na panahon, meron kang inilalaang dakilang kayamanan para sa amin na hindi na kami mag-aalala, hindi na kami malulungkot, Panginoon. Hallelujah. Dahil meron kang inilalaan sa amin dakilang kayamanan, Panginoon. Higit sa lahat, ang kayamanang makapiling ka sa iyong kaharian. At Lord, nagpapasalamat kami as we lift our hands to you. Father, i-anoint mo ang aming mga kamay na ito. Basbasan mo ang buhay ng bawat isa. Basbasan mo kami ng iyong kapangyarihan. At Panginoon, ang kapangyarihan, Panginoon, na nagmumula sa iyo, ay padaluyin mo sa aming mga buhay. That as we minister to other people, as we pray to the sick, O God, mananalangin kami sa may sakit, sila igagaling. Magpe-pray kami sa walang pag-asa, magkakaroon sila ng pag-asa. Sa mga nalulungkot, magkakaroon sila ng kagalakan. Sa mga nalulumbay, magkakaroon sila ng kasiyahan. Panginoon, may kapangyarihan na nagmumula sa iyo na pinadadaloy mo sa iyong mga anak. And Lord, we are so thankful for all these blessings na inilaan mo sa amin. Hindi ito kayamanang panlupa. Hindi ito pera. Hindi ito material na bagay. But Lord, ito'y dakilang mga bagay that we can only receive from you, O God, our great, almighty God. Hallelujah. We bless you today. We bless you this morning. We lift our hands to you. We lift our voices to you. Hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Thank you, God. Thank you, God. Thank you, God. Salamat, nandito kami. Hallelujah. Salamat, pinahintulutan mo kaming madinig ang iyong tinig sa umagang ito. Madinig ang iyong hamon. Madinig ang pagpapala. Uuwi kami, Panginoon, taglay-taglay ang mga biyayang ito. Masasabi namin, tunay na ang Diyos na aming pinananampalatayanan ay Diyos ng himala. Diyos na makapangyarihan at Diyos na sumasama sa amin at hindi kami iniiwan. Hallelujah. We give you the highest praise. We give you honor. We give you all the praises and adoration. In Jesus' mighty name. Amen. Amen. And amen.
Glory to God. Thank you. Tayo po'y manalangin. Pinumpuri ka namin, Panginoon. Salamat ng marami, Panginoon, muli sa mensahe, Panginoon, na aming narinig, O Diyos. We have thousands and thousands reason, Panginoon, para ikaw ay pasalamatan, Panginoon. Pagmula po sa buhay na ito na binigay mo sa amin, O Diyos, hanggang sa kaligtasan, Panginoon, at hanggang sa pagpapala na tinatanggap namin sa araw-araw, Panginoon. Hindi lang material, Panginoon, lalong-lalo na, Panginoon, yung presensya mo sa amin sa araw-araw, Lord God. Yung pagtuturo mo sa amin, yung pagtutuwid mo sa amin, Panginoon, yung pagliligtas mo sa amin, Panginoon. Maraming salamat, Lord. Wala kaming maidadahilan para hindi ka pasalamatan, Panginoon. Nasa iyong lahat, Lord. You are our source. Source ng aming happiness, source ng aming blessings, Lord. Lahat po ay ikaw ang pinagmumulan, O God. Maraming salamat, O God. Salamat din po sa mensahero, Panginoon, na yung ginamit sa umagang ito, Diyos. Patuloy, Lord, ang dalangin namin na pagpapala, pag-iingat, Panginoon, at pagpapalakas sa Kanya sa araw-araw. Dagdagan mo po, Panginoon, ang Kanyang kalakasan sa bawat panahon, Panginoon, na ginagamit mo siya, Lord, nung mahayo siya para ipangharal ang iyong mga salita ng kaligtasan, Lord. Bless, Panginoon, i-bless mo po si Pastor Ed and his family, Lord. Huwag mo silang pabayaan, Panginoon. Ipagkaloob mo po ang kanilang araw-araw na pangangailangan, O Diyos. Maraming salamat, Lord God, sa pagkakataon na narinig namin na yung mga salita, Panginoon. Ang dalangin namin, Lord, taglayin namin ito sa aming buhay, Panginoon. Lagi naming maalala ang mga salita na ito, Panginoon, at magbigay ito sa amin ng dakilang pag-asa, Panginoon. Ikaw lang, Lord, ang aming pag-asa, Panginoon. Ikaw lang ang nagbibigay sa amin ng lahat ng ito, Panginoon. Wala kaming kakayanan, Panginoon. Kami po ay mahihina, Panginoon. Ikaw ang aming kalakasan, O God. Kami po ay nangangailangan. Ikaw ang aming tugon, Panginoon. Lord, i-bless mo po lahat ng mga anak mo na nakarinig, Panginoon, ng iyong mga salita. Maraming salamat po, Lord. Ingatan mo kami sa aming hayo, Panginoon, sa aming pag-uwi ngayon, Panginoon. I-bless mo kami sa pangalan ni Jesus. Ito pong aming dalangin ng may pagpapasalamat at pagpupuri. Amen. Amen. Manatili po tayong nakatayo. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Lord God. Thank you, Lord God. Ang pagpapala ng Ama, ang patuloy na pag-ibig ng ating Panginoong Jesucristo, pagsubaybay at kaaliwan ng Banal na Espiritu, ang igawad mong basbas at bendisyon sa buhay ng bawat isa sa amin, mula ngayon at magpakailanman, lahat ay magsabi ng Amen. God bless you all.